Hello, magandang tanghali po. Good afternoon. Lawrence Santa Ana po, ang inyo pong kaibigan sa Facebook, sa social media. Ano po ba ang issue natin na panlipunan ngayon? Ano na po bang oras? 1:20 na po. Medyo late po ako na nag, uh, mag-vlog dahil kanina pong umaga wala po akong maisip na i-content. Ngayon, naisip ko, meron ako dating kinontent noon, matagal na. Nung kalalabas ng warrant of arrest ni Kibuloy sa Pasig, na yung kaso niya, yung parang rape at qualified human trafficking, na wala po itong piyansa. Pero prior to that, na naglabas yung korte ng Pasig ng warrant of arrest, hinihiring pa lang sa noon sa Senado. Sabi ni Kibuloy, hindi siya attend sa Senado kay Rizon Tiberos, dalhin daw sa proper forum, meaning sa korte at sasagutin niya. Ngayon, kaya nung na-file sa RTC Pasig, naglabas ng warrant of arrest, yung judge, bigla naman nagtago si Kibuloy na hanggang ngayon nagtatago na nag-exert ng effort ang kapulisan para isilbi sa kanya yung warrant of arrest. Ngayon, ano po ba yung mga blinag ko noon, unang-una, nakalabas yung warrant of arrest? Ang sabi ko po noon, 4 lang ang pwedeng gawin ni Kibuloy. Una, mag-surrender. Pangalawa, magtago. Pangatlo, lumaban. Pang-apat, mag-suicide. Sa ngayon, ang pinili niya yung number 2, yung magtago. Kaya ngayon, hanggang ngayon, nagtatago si Kibuloy. Yan po, 4 po yun. Sa tuwing nga po, ni-restrict po ako ni Facebook noon, nung pinost ko po yun. Yung sinasabi ko na 4 na opsyon na gagawin ni Kibuloy, sumurrender, magtago, lumaban, o mag-suicide. Ngayon, sa aking obserbasyon at pananaw sa mga nangyayari ngayon doon sa Kingdom of Kibuloy, na nandun na yung mga kapulisan na talagang ayaw umalis kasi kahihiyan na ito ng Republika ng Pilipinas, kahihiyan ng PNP, kahihiyan ng Administrasyon Marcos, na kung aalis sila ron at iiwan uli yung kanilang compound ni Kibuloy, siyempre tatawanan sila ng mga lalo na yung mga taga-kingdom ni Kibuloy, tatawanan yung mga pulis. Kaya sa palagay ko, hindi talaga alis yung pulis doon hanggang di nahuli si Kibuloy. Ngayon, naalala ko yung si Jim Jones, na lagi ko pong binablock si Jim Jones. Isa po siyang leader ng kulto sa Amerika noon. Kulto siya, tapos inimbestigahan din siya ng Kongreso. Dahil doon sa kulto ni Jim Jones, may nangyayaring krimen. Kaya iniimbestigahan siya ng Kongreso sa pamagitan sa pangunguna ni Congressman Ryan. Ngayon, dahil sa inimbestigahan siya, nagpunta si Jim Jones sa Guyana. Portion yun ng Africa. Dinala niya yung 918 niyang miyembro ng kanyang kulto. At doon niya pinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Yung ordinary nilang ginagawa, preaching the gospel, ganon. Bine-brainwash niya yung mga miyembro ng kanyang kulto. Pero yung Kongreso na Amerika, hindi sila huminto. Gusto nilang papanagutin si Jim Jones sa krimen na kanyang ginawa doon sa Amerika. Kaya nagpunta si Congressman Ryan sa Guyana. Sinundan niya. Pero ang problema, nung bumaba si Congressman Ryan sa helicopter, binaril siya ng isa sa miyembro ni Jim Jones. Kaya namatay si Congressman Ryan. Ngayon, dahil siguro nataranta na si Jim Jones, di niya alam kasi siyempre command responsibility niya. Panatiko niyang tagasunod, yung pumatay ko, Congressman Ryan. Hanggang sa nagdesisyon, si Jim Jones, na sabi niya sa kanyang mga panatiko, pupunta tayong lahat sa langit, sabay-sabay tayo, sabi ni Jim Jones. Siyempre, nagdasal-dasal sila, pumayag yung kanyang miyembro, na sabay-sabay silang pupunta sa langit. Kaya ang ginawa ni Jim Jones, yung container, na malaking container, nilagyan niya ng Kool-Aid. Yung Kool-Aid na parang juice, fruit juice, parang soft drinks.
Tapos nilagyan niya ng cyanide. Cyanide. Tapos pinapila niya yung 918 na membro ng kanyang kulto at pinainom niya lahat ito. So ang naging resulta, namatay yung 918 na membro ng kulto ni Jim Jones at siya rin ay nagpakamatay. Ang tanong, nakapunta ba sila sa langit nung sila ay namatay? O sabay-sabay ba silang nagpunta sa langit? Na tulad ng sinabi ni Jim Jones, nung sila ay nagpakamatay, nakarating ba sila sa langit? Ngayon, kaya ko naalala si Jim Jones, kasi yung atmosphere doon sa compound ni Kibuloy, parang gano'n na yung atmosphere kay Jim Jones noon. Na lalo na yung kanyang mga panatikong membro, kulang na lang na pag sinabihan ni Kibuloy yung mga yon, labanan nyo yung mga pulis, labanan nyo, pagtanggol natin ang ating kaharian. At kung mamamatay man tayo, mamamatay tayo, pero pupunta tayo sa langit. Pwedeng sabihin ni Kibuloy yon. At sigurado ako, susundin lahat ng kanyang mga panatikong tagasunod. Yon. Pwedeng mangyari po yon. Kasi sa aking obserbasyon sa behavior ni Kibuloy, pansarili lang niya inisip niya. Sarili lang niya, sarili niya. Pero alam ko hindi magpapakamatay yun kasi conman yun magulang, mautak. Pwede niya isakripisyo yung mga panatikong membro niya, pero siya, hindi niya gagayahin si Jim Jones na magpapakamatay. Kasi mautak si Kibuloy. Sabi nga ng reporter na Amerikano nun sa kanya, "Are you a conman?" Sabi sa kanya. Sabi ni Kibuloy, "Kahit ano itawag nyo sa akin, wala kayong magagawa. Mamamatay kayo sa inggit." Sabi. Tapos sabi pa ng Amerikanong reporter, "Yang relo mo, ang halaga ng relo mo, pwede mo nang ipakain sa lahat ng naghihirap sa paligid mo. At yung helicopter mo, pwede mong halaga niya na pakain mo lahat nagugutom ng Davao." Pero sabi ni Kibuloy, hindi pwede kasi bigay ng aking ama ang relo ko at ang helicopter. Ngayon, balik tayo ron sa apat na option na pagpipilian ni Kibuloy. Una, hindi siya nag-surrender. Yung pangalawa, nagtatago siya. Pwede yung option na yung pangatlo, pag makukuha na siya, pwede siyang lumaban. Yun. O yung pang-apat, kung ayaw naman niyang lumaban at baka madama yung mga kasama niya, either mag-suicide na lang siya o pag-suicide din niya yung mga kasama niya, sabay-sabay sila. Pero tulad ng sabi ko, magulang, mautak si Kibuloy. Sabi nga ng Amerikano, conman, hindi siya magpapakamatay. Yan. Kaya bali, malamang dyan, yung third option, manlalaban si Kibuloy. Yun po. Abangan po natin basta apat yung option niya. Sumuko, magtago, lumaban, mag-suicide. Ang ginagawa niya ngayon, second option, yung nagtatago siya. Pero pwedeng mangyari yung third option, kapag magugupo na siya, malapit na siya mahuli, lumaban siya. Or, pag mahuhuli na siya, wala na siyang talagang susulingan, ayaw niyang pahuli ng buhay, magsusuicide siya. Ganun po yan. Pero sabi ko nga, mautak si Kibuloy, magulang, conman, hindi siya magpapakamatay. Kaya pwedeng malamang na mangyayari sa kanya, manlalaban siya. O yan po, analisasyon ko lang po yan, obserbasyon ko po sa mga kasaysayan na tulad din halimbawa nun ni Hitler. O nung mas mahuhuli na siya ng mga Allied forces, anong ginawa niya? Kasama niya si Eva Braun. O, pakamatay. Diba? Parang ganun din po yun. Kasi lahat ng simula may katapusan. Yan po. Yun lamang po ang aking vlog kasi ni-vlog ko na po ito noon, yung apat na option. Ni-restrict nga ako ni Facebook noon kasi medyo violence daw yung komento ko na yun. Pero post yun, hindi ito live na ganito. Hindi live. Oo. Kaya naalala ko ngayon, kasi medyo critical na yung sitwasyon sa Kuan na yung mga panatiko ni Kibuloy at yung mga bayaran niya, nagrarally sila, people power ang sinasabi. Pero sino naman na may tamang sentido komon ang mag-people power dahil lang sa isang puganteng manggagahasa
ng mga bata. Kahit sino pong taong nasa tamang kaisipan, hindi ka sasali sa sinisigaw nilang people power para lang ipagtanggol ang isang puganteng wanted sa batas dahil sa panggagahasa at sa ginawa niyang qualified human trafficking. O, yan. Lahat ng tauhan ni Kibuloy, yung mga bayaran niyang vlogger, nag-exert sila lahat ng effort. Yung mga abogado niya, nag-exert na effort. Kasi pag nahuli si Kibuloy, bagsak na ang kaharian ni Kibuloy. At pati yung mga natatanggap na benepisyo ng mga vlogger, abogado ni Kibuloy, siyempre, hindi na nila makukuha. O, yan lamang po. Kaya ito po ulitin ko po, na-vlog ko na to dati ito, 4 lang pagpipilian ni Kibuloy. Sumurrender, magtago, manlaban, mag-suicide. Ngayon, pinili niya yung option na nagtatago. Pwedeng second option, pag makukupo na siya, ay lalaban siya. Yung third option na magsusuicide, sabi ko nga, hindi niya gagawin yon sigurado kahit magulang si Kibuloy. Mautak. Sabi nga no Amerikano na reporter, conman. Ibig sabihin ni manlilin lang, scammer. Parang ganun ibig sabihin ng conman. Oh, yun lamang po. Abangan po natin susunod na kabanata. Pero para sa akin po, sana sumurrender ka na, Mr. Kibuloy. Siguro, kahit minsan lang sa buhay mo, gumawa ka ng tama, magdesisyon ka ng tama, magdasal ka sa Diyos mo, humingi ka ng gabay, nabigyan ka ng matalinong kaisipan para makapagpasya ka ng tama, nang sa ganon may iwas sa kapahamakan yung iyong mga panatikong tagasunod. Ngayon, kung ang gusto mong mangyari, ginagamit mong human shield, yung mga miyembro mo, ibig sabihin, ikaw ay angel of Hades, meaning, hinahatid mo sa kamatayan ang iyong mga miyembrong panatiko. Ano ba sinasabi ng Hades? Ayon po sa Biblia, ang Hades ay isang parang libingan ng mga taong masasama na walang ginawa kundi kasamaan. Yun po ibig sabihin ng Hades o kamatayan. Sa ginagawa mo, Mr. Kibuloy, pinapahamak mo ang iyong mga miyembro. Ginagawa mo silang human shield. Ikaw ang nagiging agent o angel o ahente ng Hades para sa mga miyembro mo. O, yan lang po. Lawrence Santana po. Ito po ang usapang panlipunan sa tanghaling tapat. Good morning po. Salamat po. Salamat. Thank you po. Thank you.